Lolo, bakit ang tricycle sa Pilipinas parang everywhere? Parang Pokemon. Gotta catch them all? Aba, hindi Pokemon yan, mga apo. Transportation evolution yan. Oh, class, ready na ba kayo malaman kung bakit? Samahan kami sa episode na to. Paano sumikat sa mga Pinoy ang tricycle? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Siomai03. Salamat sa suggestion mo. At sa mga estudyante ko riyan sa Tarlac, kumusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano naging popular ang tricycle bilang pampublikong sasakyan sa Pilipinas. Alam nyo, kung may glow-up story ang transportasyon sa Pilipinas, ang tricycle ang bida. Hindi yan basta sasakyan. Isang simbolo yan ng diskarte, tiyaga at konting siksikan na may kasamang pawis. Unang-una, balikan natin ang history. Bago pa magkaroon ng tricycle, ang mga Pilipino ay gumagamit ng kalesa. Yan yung parang Uber, pero kabayo ang driver at walang surge pricing unless gutom yung kabayo. Pero habang tumatagal, naging obvious na kailangan ng mas efficient na transport. Dito pumasok ang trisikad, isang bisikleta na may sidecar. Parang DIY project ng kapitbahay mo na mahilig sa welding. Ito ang isa sa mga pinakaunang low-cost transportation option sa bansa. Murang-mura, pero ang downside, ikaw ang engine. Pawis mo ang gasolina. Ngayon, fast forward tayo after World War II. Dito na nagsimulang pumasok ang motorcycles sa Pilipinas. Karamihan galing Japan. At dahil likas na malikhain ng Pilipino, may naisip ang mga tao, uy, bakit hindi natin lagyan ng sidecar yan? Boom! Naimbento ang motorized tricycle. Parang upgrade lang. Mula sa pedal, naging makina. From hingal mode to vroom vroom mode. At dito nagsimula ang tunay na kasikatan ng tricycle. Bakit siya naging popular? Simple lang. Sakto siya sa problema ng Pilipinas. Una, affordability. Hindi lahat kayang bumili ng kotse. Pero ang motor, mas mura. At kung lalagyan mo pa ng sidecar, pwede ka nang kumita. Kaya maraming Pilipino ang naging tricycle driver. Hindi lang trabaho, kundi kabuhayan. Pangalawa, flexibility. Ang jeepney may ruta, ang bus may hintuan. Pero ang tricycle, kahit saan, kahit kailan. Parang ex mong bumabalik kahit hindi mo inaasahan. Pwede kang ihatid sa eskinita, sa palengke, sa bahay ng crush mo. Door-to-door service pa. Kaya madalas, para itong taxi ng masa. Pangatlo, adaptability sa terrain. Sa Pilipinas, hindi lahat ng kalsada ay malaedsa. Maraming makikitid, lubak-lubak, at paakyat na daan. Ang tricycle, kayang-kaya yan. Kahit bundok pa yan, basta may gas, laban. Nag-evolve pa ang design ng tricycle depende sa lugar. Sa Luzon, sidecar, sa kanan. Sa Visayas at Mindanao, minsan nasa likod. May iba pa nga na parang mini jeepney. Hello, Motorella. Ibig sabihin, hindi lang siya sasakyan. Customize siya ayon sa pangangailangan ng komunidad. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang dahilan kung bakit naging popular ang tricycle, availability at accessibility. Sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, wala masyadong bus o jeep. Pero tricycle? Nako, kahit 2:00 ng gabi, may makikita ka pa. Parang multo, pero mas helpful. At dahil dito,
naging essential siya sa araw-araw na buhay ng Pilipino. Panghatid sa school, pangbili ng ulam, pang-date, kahit awkward kasi magkatabi kayo ng driver. Isa pang factor, community system. Narinig nyo na ba ang TODA? Tricycle Operators and Drivers Association. Parang fraternity, pero imbes na handshake, may pila. Dito naka-organize ang mga tricycle sa isang lugar. May pila, may ruta, may rules. Kaya kahit mukhang chaotic, may sistema talaga. At syempre, hindi mawawala ang Pinoy creativity. Ang tricycle ay madalas makulay. May stickers, may ilaw, minsan may sound system pa na parang mobile disco para kang sumakay sa fiesta. Ngunit hindi rin perpekto ang tricycle. May issues tulad ng traffic, safety, at pollution. Kaya ngayon, unti-unti na ring pinapalitan ng e-tricycles o electric versions. Pero kahit ano pa ang mangyari, hindi mawawala ang tricycle sa kultura ng Pilipino. Bakit? Dahil hindi lang to sasakyan, bahagi ito ng identity natin. Sa madaling salita, naging popular ang tricycle sa Pilipinas dahil ito ay mura, flexible, at kayang umangkop sa iba't ibang kondisyon ng bansa. Nagsimula ito mula sa simpleng trisikad na upgrade gamit ang motor pagkatapos ng World War II at naging pangunahing pampublikong transportasyon lalo na sa mga lugar na hindi naaabot ng jeep at bus. Dahil sa kakayahan nitong magbigay ng door-to-door service, pagiging accessible kahit sa maliliit na kalsada, at pagiging source ng kabuhayan para sa maraming Pilipino, ang tricycle ay naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay at kultura sa Pilipinas. Hanggang ngayon, patuloy itong nag-e-evolve, pero mananatili itong simbolo ng diskarte at praktikalidad ng Pilipino. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.